Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of John, chapter 16, verses 23 hanggang 24. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Alam niyo po ba na ang miracles and answered prayers ay magkapareho lang? Minsan po, nakakarinig kayo ng mga tao na nagsasabi na huwag kang manalangin ng ganyan, imposible yan. Baka hindi na yan ibigay sa iyo ng Lord. Pero sa totoo lang po, sa Biblia po, pag-aaralan natin ng Panginoong Hesus, ini-encourage tayong manalangin. At wala pong limit yun. Ano po? Depende po yan sa ating pong pagkaunawa ng kanyang salita at sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya alam niyo po, ako po hindi natatakot manalangin patungkol po sa mga himala, lalo na kung ikaw ay nag-share ng gospel. Ano po? Katulad ng mga alagad. Ano po? Kasi malinaw po sa Biblia, sabi sa Hebrews chapter 2 verse 4, ang Diyos po mismo siyang nagtitestify sa Kanyang mensahe sa pamamagitan po ng signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit. Kaya maraming tao po ngayon nakaka-witness sila ng mga himala at answered prayers habang ipinapangaral po ang mabuting balita. Kasi pong mahalaga po doon yung mensahe at ang Diyos po ay Kanya pong pinatutuhanan yung mensahe sa pamamagitan po ng mga tanda at himala. Naalala ko po minsan ako po yung nag-share ng gospel sa ospital at meron po akong Bible study doon. Meron po isang bata na tinaningan ng doktor na sa loob na lamang ng isang linggo ay siya ay mawawala na ng buhay. Pero alam niyo po, as we share the gospel, dun po sa hospital na yon, yung bata pong yon ay gumaling. Sa loob ng isang linggo ay lumabas ng ospital. So ang mensahe po kasi ng mabuting balita, yan pong nagdadala ng pagpapala sa buhay ng isang tao. Kaya wag na wag po tayong mahihiyang magpe-pray ng miracle, signs and wonders kung kayo yung nag-share po ng gospel. Kasi yan po sinasabi ng Romans chapter 15 verse 19, Mark chapter 16 verses 17 and 18. At kung mapapansin nyo po, the same principle po ang nag-ooperate sa miracles and answered prayers. Ano po? Lagi po yang by faith. Ano po? Sa Mark chapter 6 verses 5 and 6, sasabi diyan, he could not do any miracles there except lay hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their lack of faith. Kita po ninyo, ating Panginoong Hesus po mismo, siya po ay hindi makagawa ng himala sa kalagitnaan po ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Kaya ibig sabihin, nire-require po talaga ng Lord na ang tao po ay manampalataya. Kasi katulad po nung nangyari po, dun po sa lalaking lumpo, dun po sa Acts chapter 14 verse 9, ito pong lalaki ito yung nakinig kay sa pangangaral ni Saint Paul. Ano po? At ang sabi diyan, Paul saw that he had faith to be healed. Nakita ni Paul na meron siyang pananampalataya na nagmula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yung lalaki pong yon ay gumaling. Ngayon, sasabihin ng iba, pastor, hindi naman lahat talaga gumagaling. Alam niyo po, iwanan niyo yung resulta kay Lord. Iwanan po ninyo yung himala kay Lord. Ano po? Siya pong kikilos, hindi po tayo. Ang gawain lamang po natin ay mangaral ng mabuting balita. At manalig po tayo sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi yan pong sinasabi ng Mark chapter 16 verse 17. At dito po sa verses na binasa natin sa John chapter 16 verse 23 and 24. Sabi po dyan, my Father will give you whatever you ask in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. So nakaka-encourage po yun. Ano mga kapatid? Kami minsan po sa isang prayer meeting, may pinag-pray po kami na bata na hindi makapagsalita. Malaki na po siya, pumapasok na siya sa elementary school. Pero after we have prayed, may nangyari pong himala. Bigla pong nagsalita yung bata. Ano
po at kanyang magulang ay tuwang-tuwa dahil for the first time nakita niya yung kanyang anak nagsalita. At ngayon, malaki na po yung bata, binata na siya, nakapagtapos pa ng pag-aaral. So, ganun po kung paano kumilos ang Diyos po. Nung una, ganun din po sa panahon natin. Ngayon, huwag po kayong madi-disappoint kung hindi kayo kaagad makakita po ng himala o answered prayers sa inyong buhay. Unang-una po, examine your faith. Kasi minsan po, baka hindi founded sa Word of God or sa promises ng Diyos yung inyo pong panalangin. Kadalasan po yan, emotional lang tayo or by feelings lang. O dahil natatakot lang tayo, may sense of urgency. Ano po? Kailangan po, galing po sa salita ng Diyos yung ating pananampalataya. Sabi po sa Hebrews chapter 6, verse 12, through faith and patience they inherit what was promised. Ngayon, lagi niyo pong isipin that God should be in control. So, lagi lang tayong magpasalamat at angkinin natin yung kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso. Ganun po ang pagpipray. Lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos na tinanggap na natin yung ating ipinanalangin kahit hindi pa natin ito nakikita. Yun po sinasabi ng Philippians chapter 4 verses 6 to 7. At manghuli, God should be glorified. Sa pananalangin natin at sa pagpipray po natin, kailangan po lagi natin itataas ang Diyos. Ano po, kung magmamalaki man tayo, ay pagmalaki natin ay ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31. At gayahin natin yung babae na gumaling, ano po, na siya po ay nag-testify doon sa kabutihan ng Diyos dahil siya po ay dinudugo for 12 years at instantly siya ay napagaling ng kapangyarihan ng Diyos doon po sa Luke chapter 8 verses 47 hanggang 48. Kung mapapansin niyo po doon, ang Panginoong Hesus po mismo ay hinayaan niyang magpatotoo yung babae ng kabutihang naranasan niya sa kanyang buhay. Kaya wag na wag po tayong makakalimot magpatotoo kung sakaling tayo po'y nakaranas ng himala sa ating buhay. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.